Ano kaya itong nahukay nila ni Treasure Hunter sa kanilang palayan? Treasure kaya ito? At mayroon silang nakuha na tanda, Yamashita Treasure Sign, na bilog na bakal at saka may nakatusok na pako sa gitna. Anong ibig sabihin nito sa Yamashita Treasure Hunting? Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Kaya tutok po kayo, panuurin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito para po magkaroon kayo ng idea, no, sa larangan po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Hapon dito po sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas. Hello po, ito po yung nakuha namin sa palayan. Bakal na bilog. Na may nakatusok na pako. Pako o perno ata ito. Yan. Ito po yung nakaganyan niya sa loob. Nakaganyan. Kasi ito yung nakuha din. Tapos po, bukod po dito, ito po yung nakuha namin nila. Nakuha nila, namin pala. Palayan din. Kasama po sa palayan, mukha lang po siyang lupa. Parang kahoy. Na meron siyang mga brown na ganito. Ito po ay napakabigat. Mabintaman yan. Siguro po ito'y brown opal o jadeite o kung ano mong klaseng bato ito. Yan, kung nakita po niyo yan, ito. Meron po siyang mga brown na parang kristal. Siguro major ito. Layo ano. Meron siyang giting eh. Yan, kung nakikita po niyo yan, may giting po yan. 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 Ang laki ay isang tangkal na mahigit mga 10 inches. 10 inches po siguro ito. So, may idea po. Patulong naman kung ano ito. Yan. Meron siyang parang kristal na ganyan. Kung sinong bibili, available. Available po sa bibili. Sa kukulikta po ng batong kakaiba. Ito. Para po siyang fossilized stone pero kristal. Parang bato ni Darna. Yan. Ito po ay mabigat. Baka po ito mga 8 kilo. Estimate lang. Yan. Pag hindi, buto ito ng dinosaur. Crystal talaga eh. Parang smoke mag-PM na lang. Ang tawag dito is smoke quartz. Brown jadeite ito. Para siyang mani. Pero crystal. Oo ha. Hanggang dito lang po. Salamat. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanandiha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyong tanandira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na naman po tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, no, sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas, no. At ang atin ngayong napiling topic, no, napakaganda. Ito po ay ang video na naipadala na naman sa atin na mayroon silang nakuha na hukay na posibleng treasure. Ano kaya itong treasure na ito? At isa pa, ito pong marker sign na bilog na bakal na may nakatusok
na pako. Luma kaya ito, no? Kabilang kaya ito sa mga sign markers ng Yamashita Treasure? Ito po ay ating pag-uusapan, no? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga na-upload kong videos at saka sa mga i-upload ko pa. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. So diretso po tayo sa atin pong ibabahagi ngayon sa inyong napakagandang topic, no? Tungkol po dito sa nakuha ni Treasure Hunter na possible ito po ay isang uri ng precious stone or mahalagang bagay, no? Mga fossils na posibleng may halaga kung ito ay nanggaling sa Yamashita Treasure. Kung sakaling ito talaga ay nagmula sa Yamashita Treasure. So may video nga, no, na ipadala sa atin na nakikita natin, no, na mayroon silang nakuha na bilog na bakal na nahukay daw nila ito sa palayan. Ayon po sa kaniyang sinasabi, no, ikinukwento sa video. At mayroong nakatusok daw sa gitna na pako na napakalaki, no? Hindi natin alam kung anong size ng pako na ito, mahigit sa 1 dangkal. At kabilang po ito, no? Itong mga pako na ito ay kabilang sa mga marker Yamashita Treasure sign. Napakarami po itong mga ganitong klasing sign, no? Na minsan ang iba dito ay ipinapako sa mga punong kahoy. Ipinapako ito sa mga centennial na mga punong kahoy bilang tanda, no? Arrow, no? Yung kanyang dulo, yung tulis ay arrow, no? Na nagtuturo kung saan ang direksyon ng Yamashita Treasure. So ibig sabihin, ito po ay mga pointer, no? Pointer arrowhead. Ito pong mga pako na ito na kung saan matatagpuan natin sa Yamashita Treasure Hunting. So ang kanya pong nakita, no, ay may bilog nga na bakal. Bilog na bakal. Doon nakapatusok ang pako. Ang ibig pong sabihin nito ay Yamashita Treasure Under, sapagkat ito po ay bilog na magiging parang tuldok sa gitna ang pako at may tulis pa. Ito po ay guide na kung saan doon sa kinaroroonan kung saan nakatusok ang pako pailalim ay may sikreto, may nakatagong sikreto na posibleng ito ay Yamashita Treasure nga. Hindi lang dyan magtatapos, posibleng magdududa pa tayo na maaaring itong pako na ito o mga bilog na bakal ay itinapon lamang sa palayan. O maaaring may mga tao noon na nagputol ng tubo at may nailagay na pako doon, na aksidente lang na nailagay doon, ay mapagkamalan din natin na ito ay sa mga Hapon, no? Pwedeng galing ito sa mga taong nagtapon ng mga bakal or mga pako doon. Ang isa lang na pwede nating confirm, no, na ito ay talagang legit, totoo talaga ito na Yamashita Treasure sign, kapag ito ay may mga kasama pang mga sign markers. May mga makikita pa tayong mga triangles, no, triangular, mga animal characters, at higit sa lahat, may makikita tayong mga giveaway, no? Giveaway, no? May mga makukuha tayong kakaibang bagay na posibleng treasure. At mayroon nga silang nakuha na posibleng magkukumpirma doon po sa bilog na bakal at sa pako.
itong nakuha po nila ay parang uncut na stone, no? Na semi-precious stone or precious stone ito. O kung hindi kaya ito po ay mga fossilized, no? Na mga bagay na nabaon, mga kahoy nung unang panahon na nabaon sa lupa na naging fossils, no? Ito po ay masasabi nating isang uri ng treasure kapag ito po ay kakaibang klase, no? Rare. Mahirap mahanap, mahirap na matagpuan, ibang klasing fossils, no? Kasi sa atin pong paningin, kasi crystallize siya na parang kahoy, no? Na brown o parang may pagka light brown, may pagka white na color na crystallize. Posibleng ito ay gemstone, parang petrified, no? Petrified tree, no? Yung mga baon nung napakatagal na panahon ng mga kahoy, no? Na naging crystallize at kulay brown lang ito, kasi madalas yung iba ay parang mas darker, no? Iba ang kulay, although iba't iba ang kulay ng mga na-preserve sa ilalim ng lupa. Depende yan sa mga minerals na nabuo doon sa naging fossilized na mga bagay, no? Na ilang daang, ilang milyon na taon na naibaon sa ilalim po ng lupa. So kung ito nga ay isang uri ng uncut precious stone or uncut semi-precious stone, ay masasabi nating mahal ito kapag ito po ay bihira. Bihira, rare, no? Rare, wala kang ibang makita kundi yun lang. At isa pa, kahit hindi ito diamonds, hindi ito mga rubies, no? Pag sinasabing napakahirap itong matagpuan sa mundong ibabaw, very rare, ito po ay kabilang sa tinatawag na treasure. At hindi po nagtatago ang mga Japanese Imperial Army ng mga mahinang klase ang presyo, mumurahing klase ang presyo. Kung mayroon man silang naitago na mga silver noong unang panahon, ay mga marami ito, bullion, no? Maraming silver na kanila pong ibinaon na masasabi nating malaki din ang halaga. So kapag magtago sila ng mahina ang halaga, para saan yun? Na ang kanila pong itinatago madalas ay milyon-bilyon, no? Hindi lamang sa piso, ay ito po ay sa dollars pa, sapagkat ito ay ginagamit nila sa pakikipagdigma. Ibinibili nila ito ng mga pangangailangan sa kanila pong pakikipagdigma laban sa mga sundalong Amerikano noong Second World War. So, tsak, ito pong kanilang nakuha, no, na parang petrified na kahoy, no? Petrified stone. Mula yata ito sa kahoy, kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo lang ako, no, na nabaon, na preserve ng ilang milyon sa ilalim ng lupa. Or ito ay masasabi nating isang uri ng fossils, no, na preserve sa ilalim ng lupa. Kasi mukhang kahoy. So kaya malalaman lamang ito, advice natin sa ating ka-treasure hunter, malalaman lamang natin itong kanila pong nakuha na mamahalin o mahal kapag ito ay ipinapasuri sa laboratory, no? Lalabas yan sa laboratory kung anong klase ang inyo pong nakuha na possible na treasure, no? Ipalaboratory ninyo ang kilala po na laboratory sa University of the Philippines, no? Na may bayad lamang na 3,000 plus sa piso. So malalaman ninyo doon sa certificate kung ano ang origin, no? Anong klaseng bato ang inyo pong nahukay, kung mamahalin ba ito o hindi. Doon ninyo malalaman sa laboratory, hindi lamang sa tingin, hindi lamang sa ating salita,
Ang salita natin ay tips lang yan. Pero ang patunay niyan ay ang laboratory testing. Doon po natin check. Sigurado tayo na ito pong ating nakuha ay isang uri ng Yamashita treasure o mamahaling uri na bagay. So sa magtatanong na naman, saan maibenta, no? So kapag may certificate na tayo, kayo, saan maibenta? Kapag may certificate na, may patunay na kahit saan ninyo ibenta, kahit i-post ninyo ito sa Facebook, ay marami na po ang pwedeng bibili ng mga kolektor. Doon po kayo sumali sa mga gemstones groups, no, sa mga precious stones groups sa international, no. Doon po kayo magpo-post. Lagyan po ninyo ng video, calendar, then yung uri, yung certificate ninyo, papakita ninyo. Kapag may interested, ay pwede kayong kontakin noon. No? Kasi may mga nanonood dyan ng mga collectors, buyers ng mga gemstones, precious stones na rare. Yung mga mahirap mahanap, hindi yung mga common. Kasi pag mga common, mga quartz lang, no? Walang kayong certificate, ay hindi sila maniniwala dyan. No? Hindi basta-basta naniniwala ang mga foreigners sa mga pinapakita lang. Maliban na lamang sa mga rare na bato o mamahaling uri ng mga bato na kanilang na-identify kaagad sa mata. No? May mga bato kasi na napakamahal na mayroon silang palatandaan sa kanila pong paningin. No? Matingnan lang nila, may idea na sila kung anong klaseng bato ito. No? Anong klaseng mamahaling uri na bato ang kanila pong nakita. So, napakahalaga po ang certificate bago ibenta. So, yan lang po. Sana po ay nag-enjoy tayo, nag-enjoy kayo, nagkaroon tayo ng kaunting idea tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kung mayroon po kayong mga natuklasan sa kabundukan, no, mga kayamanan, no, ipadala ninyo sa atin para po ma-share natin sa atin pong mga kababayan, para po maganahan, maka-encourage sa atin pong mga kababayan na patuloy pong naghahanap ng mga nakatagong sikreto, kayamanan dito po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At sa mga may idea pala dito po sa kanilang nakuha, ay pwede po kayong mag-add ng inyo pong mga comments sa atin pong comment section sa ating YouTube channel. Kung ano itong kanilang nakuha na makintab na bagay, no, na posibleng treasure. So hanggang dyan na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa atin pong naibahagi sa inyo. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.